Magandang araw mga mag-aaral. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Okay? Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kamusta kayong lahat ngayong araw? Meron bang lumiban ngayong araw na ito? Sa tingin ko, wala naman siguro, no? Now, bago tayo magpatuloy, may nakakatanda ba sa inyo ng pinag-aralan natin noong nakarang araw? Araw ng pagkikita, maaari ba kayo mag-share? Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating, bilang panimula ay magkakaroon tayo ng isang maikling paganyak, okay? Ang titulo ng ating paganyak ay Bigyang Pangalan. Ano to? Basahin at unawaing mabuti ang mga payag. At ito ay isulat ang sagot sa saguting papel. Matapos ninyo ito sagutan, ay tatawag ako kung ano nga ba ang connection nito sa ating aralin. Okay, number 1. Ako ay isang relihiyosa. Pag-ibig ko'y pinadama sa tao. Nakilala ako sa buong mundo. Tataguriang The Living Saint. Ay nakilala ko nang ako'y buhay pa. Sino ako? Magaling. Ako si Mother Teresa. Okay, number 2. Simbolo ito ng pagmamahal. Gusaling ipinagawa ni Shah Jahan upang magsilbing libingan ng kaniyang asawang si Mumtaz Mahal. Ano ito? Magaling. Ito ay Taj Mahal. Number 3. Isa itong bansa sa Timog Kanlurang Asya. Si Pratibha Patil ang pangulo nila. Kahanga-hanga ang kanilang filosofiya, kagandahan, katotohanan at kabutihan. Ito ang kanilang pinahalagaan. Anong bansa ito? Magaling. Ito ay bansang India. Number 4. Pinakatanyag na pagbati ng mga Hindu. Isinasagawa kapag bumabati o namamaalam. Ang dalawang palad ay pinagdaraog at nasa ibaba ng muka. Mahulaan mo ba kung anong salita ito? Ang salitang tinutukoy ay namaste or kamusta or goodbye. Ngayon, ang paksa natin ay patungkol sa, may nakakaalam ba? Very good. Ang paksa natin ay tungkol sa Rama at Sita. Ito ay meron isang kabanata. Ito ay isang epiko ng Hindu ng bansang Indonesia. At ito ay sinalin sa Pilipino ni Rene O. Villanueva. Simulan na natin. Bago tayo magsimula pala ay hahabiin muna natin ang ating layunin. Sa loob ng 40 minutong talakayan tungkol sa Rama at Sita, kayong mga mag-aaral ko sa ikasyam na baitang ay inaasahang A. Nasusuri ang napakinggang kwento. B. Nakagagawa ng sariling pagtatapos tungkol sa napakinggang kwento. At letter C. Naiuugnay ang mensahe ng kwento sa sarili at buhay ng mga mag-aaral.
ating samahan nyo ako na maglakbay sa Timog Kanlurang Asya. Puntahan at alamin natin ang panitikan ng India. Tulad ng maraming bansa sa mundo, mayaman din ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng epiko, masasalamin sa kanilang mga naisulat ng kanilang mga pangarap, mitiin, paniniwala, kultura, tradisyon. Then may babasahin ko ang kwento, then maaari din kayong magbasa. O di ba? O maaari akong magtawag sa inyo pero para makapagbahagi at ang iba naman ay makinig, okay? Ang pamagat ng kwento natin muli ay ang Rama at Sita. Yan. Rama at Sita, isang kabanata. Epiko mula sa Hindu, isinalin sa Pilipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat, tumira sina Rama, Sita at Lakshman nang ipatapon sila mula sa karyan ng Ayodhya. Minsan isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng gusto si Surpanaka sa galit. Ay bigla siya naging higante, nilundagan niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya naman pagdating ni Lakshman. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshman ang kaniyang espada at nagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito sa iyo? Sigaw ni Ravana na makita ang anyo ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niya nakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana, pero tumanggi ang babae. Nang pilitin niya ito, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipagiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo ng hugis at tugis. Nang malaman ni Maritsa na si Rama at Lakshman ang makakalaban, tumanggi ito tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritsa. Kailangan natin umisip tayo ng paraan kung paano makukuha si Sita nang hindi nasasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Ang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya si Rama at Lakshman para huliin ang usa. Napuno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin yan, paalala ni Lakshman. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kaniyang panig at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit anong mangyari, bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo, kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshman na sumunod sa gubat. Hindi kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa lang sila naghihintay nang bigla siya nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napayak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis ni Lakshman. Kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshman, nasaktan ni Sita. Para patunayan, mahal niya ang kapatid, agad siyang sumugod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring rahim na nagsuot ng kulay kahel na robe at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng langka. Sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ng hawak na banga. Itunulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Inablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karawahing hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa.
Lihim na nagsisisisita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ng karawahin ni Ravana, pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan nitong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshman nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala nila si Ravana, ang asawa mo sa langka. Sabi nito bago mamatay. Sinunong na magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naganda sila upang sundan ng hari ng mga higante sa langka. Dinala ni Ravana si Sita sa langka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako, ay bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para sa lakayin ng langka. Sa labanang naganap, maraming kawal ang unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ng ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sila Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya. Ngayon, ito ang mga gabay na tanong pagkatapos ng pagtatalakay sa kwento. Okay. Saan nangyari ang kwento? Galing, ito yung number 2. Ano ang tema o paksa ng kwento? Number 3. Bakit mahalagang magkaroon ng pagkakaisa at dapat magtulungan? Number 4. Sino makapagbibigay ng banghay ng kwento? Ano ang naging wakas ng kwento? Okay. Ating gawain isa, pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat, aatasan ko kayong gumawa ng inyong sariling pagtatapos ng kwento na inyong napakinggan. At ito ang kwento ng Rama at Sita. Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang matapos ito. Isusulat ang inyong gawa sa isang Manila paper na ibibigay ko at pipili kayo ng isang mag-uulat upang ibahagi ito sa buong klase. Okay? Next. Pagkatapos ng pag-uulat, ang bawat pangkat ay magbibigay ng kanilang grado gamit ang pamantayan sa ibaba. Okay? Ang pangkat is bibigyan ng grado, ang pangkat isa ay bibigyan ng grado ng pangkat 2 at ang pangkat 2 ay bibigyan ng grado ang pangkat 1. Okay? Ito ang mga pamantayan natin. Okay? Naangkop ang ginawang pagtatapos sa kwento. Malinaw ang nais na ipatid sa pagtatapos ng kwento. Nakasunod sa takdang oras ng pagpasa kabuuang puntos. 5 is the highest, 1 is the lowest. Okay? 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Ngayon, may papabasa pa ako sa inyo na isang istorya or isang sulat. Okay? Basahin nyo yung nagkakaiba, nagkakapareho sa maraming aspeto. Pahina 188 hanggang sa loob ng teksto. Ang mga pahayag na nagpapakita ng paghahambing. Okay? Babasahin ko. Pero kung gusto nyo, sabayan nyo ko or basahin nyo lang sa isip nyo. Nagkakaiba, nagkakapareho sa maraming aspeto. Isa ang India sa mga bansang nasa timog, kanlurang Asya. Hindi lingid sa karamihan na ang bansang ito ay may napakaraming tradisyon. Halos sa loob ng 4,000 taon ay tila hindi nagbago ang mga kinagisnang tradisyon ng mga Hindu. Ang mga ito ang pumukaw sa interes ng mga dayuhang manlalakbay. Nagtanong, nagtaka kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito. Halimbawa, ang namaskar o namaste ay ang pinakatanyag na uri ng pagbati ng mga Hindu. Ito ay parehong isinasagawa kapag bumabati sa pagdating o kaya ay namamaalam. Pinagdaraop nila ang kanilang dalawang palad at inilalagay sa ibaba ng mukha. Samantala, sa kabila naman ay sa silangang Asya ang bansang Singapore. Dati itong kabilang sa bansang Malaysia, ngunit nagsarili lamang noong 1965. Iba-iba ang nasyonalidad, sarili yung at kultura ng mananiniwahan sa bansang ito. Subalit, lahat ay may kalayaan sa wika.
at sa reliyon. Upang magkaroon ng pagkakaisa, iginagalang ng bawat isa ang paniniwala ng iba. Kaya't kahit magkakaiba ang paniniwala ng mga Singaporean, hindi ito naging hadlang sa kanila pagunlad. Sa halip na magkawatak-watak, humanap sila ng paraan upang makakita ang magandang katangian ng kanilang kultura para mapaunlad pa ang kanilang bansang bukas na bukas sa pagbabago at kaunlaran ng bansang ito. Kaya maraming dayuhan mula sa mayayamang bansa ang nangangalakal dito, kahit pa mahigpit ang pagpapatupad ng kanilang mga batas. Mahigit na sinusunod ng lahat ng mga batas, maging ng mga mamamayan o ng mga dayuhan natin. Dayuhan man. Sadyang mabilis ang pagsulong ng kaunlaran sa bansang ito. Idagdag pa ang katotohanan isa ito sa mga sentro ng teknolohiya. Sa dalawang bansang nakakapaloob dito, maaring may mas nakahihigit sa kanila mga katangian bilang isang bansa. Maaaring pareho sila sa ibang bagay, subalit may pagkakaiba. Halimbawa, higit na mas mabilis ang pagunlad ng isa sa isa. Lalong maraming tradisyon ng isa sa isa. Parehong maunlad sila pagdating sa wika. At pareho itong kabilang sa bansang Asya. Nagkakaiba man sa maraming bagay, nagkakatulad naman sa ibang aspeto. Ayan, gawain to. Bilang nabasa na natin yung nagkaiba, nagkapareho sa maraming aspeto. Ngayon naman, isulat sa inyong papel ang mga salitang ginamit sa paghahambing. Diba? Panuto, isulat sa inyong saguting papel ang mga salitang nagpapakita ng paghahambing na matatagpuan sa binasang teksto. Okay, kumuha kayo ng isang malinis na papel. Okay, panuto, basahin at intindihin ang mabuti ang tanong at ibibigay ang hinihinging kasagutan. Isulat ang inyong sagot sa inyong saguting papel. Number 1, paano nagkaiba ng mga katangian ng mga bawat tauhan sa epikong Rama at Sita? Number 2, paano pinatunayan ni Rama at Sita ang kanilang pagmamahalan? Number 3, makatotohanan ba ang kanilang ginawa upang patunayan ang kanilang pagmamahalan? Number 4, bakit ayaw labanan ni Maritza ang magkapatid na Rama? Ang paglaban ba ay hindi naaayon sa filosofiya ng India? Number 5, ano ang mga kulturang Asyano ang makikita sa binasa? Iambing ito sa kultura ng bansang Pilipinas. Okay, bago tayo magtapos, gusto kong isulat nyo ito sa inyong kwaderno upang ating kasunduan. Okay? Sa susunod natin pagkikita ay kailangan na kayo ay maging prepared. Kung saan ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain, di ba? Kung saan magpapakita ng kayong mga mag-aaral ng paksa o tema na kwento ng inyong napakinggan. Ang gagamitin pangkatan ay ang ating naunang naging pangkatan, okay? Ganito lang naman, madali lang naman 'yon. Gagawa lamang kayo ng isang fashion show na nagpapakita ng kasuotan ng mga tauhan sa epikong binasa. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang gawain. Pero pagandaan nyo kasi next meeting natin to gagawin. Ngayon, ang rubrics natin ito. Rubrics para sa pagtataya ng pagtanghal ng kasuotan at tauhan sa epiko. Lubang kasiya-siya, 5 points. Kasiya-siya, 4 na puntos. Hindi kasiya-siya, 3 puntos. Pamantayan, kasuotan, props, pagkaganap ng tauhan, kulturang pinalutangan sa akda. Unang pamantayan, naangkop ang mga kasuotang ginamit ng mga tauhan. Mga tauhan ang angkop ang kasuotan. May ilang tauhan hindi wasto ang kasuotang ginamit. Hindi angkop ang kasuotang ginamit ng lahat ng mga tauhan. Props, naangkop ang lahat ng ginamit na props. May ilang props na hindi angkop ang pagkakagamit. Hindi angkop lahat ng props na naginamit. Number 3, pagkaganap ng tauhan. Makatotohanan at kapanipaniwala ang pagkaganap ng mga tauhan mula sa pananalita, galaw at ekspresyon ng mga mukha. Hindi naging makatotohanan at di makapaniwala ang pagkaganap ng ilang tauhan mula sa pananalita, galaw at ekspresyon ng mga mukha.
Hindi maging nakatotohanan at di ka panipaniwala ang paggaganap ng mga tauhan mula sa pananalita, galaw at ekspresyon ng mga muka. Then lastly is yung kulturang pinulutangan sa akda. Buong linaw na ipakita ang kultura ng bansang pinanggalingan ng akda. Hindi gaanong malinaw ang kultura ng bansang pinanggalingan ng akda. Walang naipakitang kultura ng bansang pinanggalingan ng akda. Okay? Ito ay sa susunod natin na pagkikita natin gagawin ito. Okay? Yan. Okay, thank you. And I am your presenter, Giancarlo Bartolome, signing off. Bye-bye!